At kaugnay niyan, nanindigan naman ang Malacanang na walang halong politika ang pag-imbestiga ni Pangulong Marcos Jr. sa Prime Water. Kundi, sinasabing nakinig lamang ang Pangulo sa reklamo ng taong bayan na apektado ng umano'y palpak na serbisyo ng naturang kumpanya. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Alex, umarangkada na nga ang investigasyon ng luwa sa Prime Water, yung kumpanyang pag-aari ng pamilya Villar. Pero paninindigan ng Malacanang, yan ay walang halong politika kundi tumugon lamang sila sa mga problema na reklamo o dalang reklamo ng kanilang mga consumers. Sinimulan na ng Local Water Utilities Administration ang investigasyon sa Prime Water, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya Villar. Para wag naman po natin... Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, yan ay batay sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa reklamo ng maraming customers sa Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Lucena, Bohol at Pangasinan. May 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga local water districts. Paglilinaw ni Castro, wala itong halong politika gaya ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte. We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Ang mga kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, idinipensa ang desisyon ng Pangulo. Wala raw silang nakikitang politika sa issue dahil nakinig lang ang Pangulo sa reklamo ng taong bayan na apektado ng masamang serbisyo ng kumpanya. Tama naman po yung Pangulo. He has to listen to the complaints of these people. Mas masama pong tignan, hindi mo ka-aksyonan kasi ka-alyansa. Mas masama naman kung hindi mo kikilos dahil kasama, di po ba? Ang ginawa po ng Pangulo, it is not politically motivated because kaliwat kanan na po yung sumbong. Hindi anya maaring manahimik at magtakip ng tenga ang Pangulo sa kanyang kaalyado dahil ang sumbong ay galing na sa mga apektadong residente. Nakakarating sa Malacanang. Kaya ba magbibingi-bingihan pa because member ng grupo ng alliance? I think the decision was right, or is right na magkaroon ng investigasyon. Tama yung mga kasamahan ko. Water is life, di po ba? Kung kalawang na lumalabas yan, putik na lumalabas yan, hahayaan mo lang ba? Dumepensa rin si dating Senador Ping Lacson at iginiit na may mandato ang Pangulo na tignan ang hinaing ng mga kababayan, lalo na kung ito ay tungkol sa basic needs. Kapag resolve ba nung issue, dito mismo sa Lucena, kausap namin yung mga mayors o kaya mismong yung congressman dito. Problema rin nila yung tubig na ang concessionaire nga, yung Prime Water. We were in Bohol, ganun din ang problema. Na sa Bacolod, kulay tsokolate yung tubig. Mga ganun. So, I think the government or the national government through the administration of President Bongo has reacted sufficiently. Whether ma-resolve immediately or it will take time. But at least, yung national government has done something or is doing something para ma-address yung problema ng mga consumers. That is the bottom line. Hindi rin maaring panigan na lang ng Pangulo ang politiko na kaalyado nito kahit palpak na ang kanilang serbisyo. Any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Whether it involves a politician or not, or whoever is involved, as long as it's a basic need of the people, therefore, the government should address it right away. Wala pang sagot ang pamilya Villar kahit ang kumakandidatong senador na si Las Piñas Congresswoman Camille Villar na kabilang sa alyansa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon. Ilang beses na rin hindi sumisipot si Villar sa mga campaign rally ng alyansa mula nang endorso siya ni Vice President Sara Duterte. Pero pagtiyak ni Congressman Toby Tiangco, ang campaign manager ng alyansa, nananatiling miyembro ng administration slate si Congresswoman Camille kahit pa pamilya niya ang may-ari ng water concessionaire.
Sabi ni Tiangco, nirerespeto nila ang track record sa public service ni Villar at naniniwala silang gaya ng ibang kandidato, susuportahan nito ang mga hakbang na administrasyon para sa transparency, accountability at uunahin ang kapakanan ng publiko. Ang mga usapin niya sa serbisyo ng patubig, local utility o private provider gaya ng Prime Water ay dapat pag-usapan sa pamamagitan ng proper at transparent channels. Pangunahing pangailangan kasi ang tubig kaya dapat na ma-review ang anumang issue sa serbisyo kaugnay nito. Alex, sa isang statement, sinabi ng Prime Water na handa silang makipagtulungan sa luwa para maresolba ang issue at handa silang humarap sa investigasyon. Dito sa kampanya naman ng alyansa dito sa Tayabas sa Quezon, hindi rin sumipot si Congresswoman Camille Villar, pero ang pagtiyak ni Congressman Toby Tiangco, mananatili siyang kaalyado ng administrasyon. Si Camille Villar ay binanggit din ng Pangulo at inendorso sa publiko sa kanyang talumpati ngayong hapon. Balik sa iyo, Alex. Okay, Mean, kung binanggit nga kanina ng alkalde ng San Jose del Monte, Bulacan na meron namang ginawa, yung nga lang mabagal. Yan ba'y tantamount sa termination or kailangan bang bilisan o i-fast track ng pamilya Villar or ng Prime Water itong problema ng mga taga-Bulacan? Alex, depende pa daw yan sa resulta ng investigasyon. Sabi ng Malacanang, magbibigay naman ng due process sa kumpanya at titignan ano ba talaga yung mga pagkakamali. Bakit ganito yung reklamo ng mga consumers. Then daw ibabase kung ano man yung magiging rekomendasyon ng luwa sa Malacanang, Alex. Okay, panghuli siguro dahil nga may assurance o di kaya may tugon na dito ang tagapagsalita ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na mananatili pa rin si Camille Villar sa kanilang line-up, no? Pero may mga kumakalat na tila sinasabi na maaring dalawa ang matatanggal doon sa kanilang alyansa at ipapalit ay yung mga dati na lang mga kakontra. Anong at tugon dito ni Congressman Toby? Alex, walang ganyang statement si Congressman Toby. Katunayan ay yung mga picture at mga tarpaulin ni Congresswoman Villar ay nakapaskil pa rin dito sa kanilang campaign sorties. Yan ay kahit hindi siya dumadalo sa kanilang malalaking rally. Sabi ni Congressman Toby Tiangco, posibleng hindi na yan magbago dahil 10 araw na lang ay eleksyon na sa May 12. Okay, ito bang Quezon Province, ito bang panghuli nila? O meron pa silang mas malaki pang gagawing pagtitipon? Sabi kanina ng alyansa, mayroon pa silang 3 nalalabing malalaking rally. Isa dyan yung sa Batangas bukas at sa susunod na linggo yung kanilang pinakamalaking rally na gagawin yan sa Baluarte ni dating DILG Secretary Benhur Abalos sa Mandaluyong. Okay, mula sa Quezon Province, nagbabalita ang ating pong mata. Diyan po sa Natural Lalawigan, si Mean Cordera. Mean, thank you so much.